Hi! Good day everyone! Another day, another vlog na naman po ulit. At nag-request po ang aking dalawang chikiting. Magluto daw po kami ng pandesal. At ayan, nakita niyo po, sarap na sarap kumain ang aking anak. At ito nga pala po yung steps sa paggawa ng pandesal. Maglagay po tayo ng 1 cup of milk. Sundan Maglagay din po tayo ng isang pirasong itlog at sundan po natin ng yeast. At talagang sinimit pa ng aking anak. At sundan po natin ng 1/4 cup of butter. At i-mix natin together. So ayan, nagtulong-tulong ang aking dalawang chikiting sa paggawa sa pagmix niyan. Talaga nag-enjoy po sila. At i-add na natin ang dalawang 2.5 cups of flour, all-purpose flour. At yung mga dry ingredients, ilagay natin yung sugar, yung salt, at ayan, i-mix natin ulit po together. So, ayan, nag-enjoy ang dalawang chikiting ko sa pag-mix niyan kahit natatapon na. Pero okay lang. At least sila ay natututo sa paggawa ng bread. At kapag na-mix na po, ganyan rin po yung itsura. I-rest natin for at least 30 minutes na walang takip. At after nga ma-rest natin, ayan, pinag-agawa na ng dalawa at kailangan ng inid. Then, inid natin for at least 10 to 15 minutes hanggang sa ma-form po siya ng dough. Ayan, pinayaan ko nang mag-mix ang aking anak kasi gustong-gusto niya ma-enjoy ang paggawa ng pandesal. So, ayan, kasi sila ang nag-request na gumawa ng pandesal, ay hayaan natin na mag-enjoy ang bata. At sila ay natututo. Ayan, hanggang sa paglaki nila ay maaalala nila mga ganyang moments na sila ay nahiyaang gumawa ng ganyan. And then, after ng 1 hour, na-rest na nga natin ng isang oras, eto na, pinagsusuntok na yung hangin na nasa loob ng dough. At pagkatapos nga ng isang oras, kailangan ulit inid dyan para ma-release natin ang hangin na nasa loob ng dough. At gumamit pa talaga ng rolling pin ng aking mga anak. At ito na nga, hatiin na natin sa equally divided na yung dough para ma-form natin siya ng circle. Ako na mismo ang naghati para maayos-ayos naman ang maging resulta ng aming pandesal. At ayan nga, kung nakikita nyo, hinahati ko. Ewan ko kung equally ba nahati ko yung mga dough. So, ganyan yung next step na gagawin natin. Then, pagkatapos po yan, i-form natin ng bilog. At iano natin sa breadcrumbs. Ayan. Depende na lang po sa inyo. Optional lang naman ito sa pag-roll dyan ng ayan, ulit-ulitin lang po natin hanggang sa maubos ang dough. Bilog-bilogin lang natin at i-roll natin sa breadcrumbs. And after 20 years later, natapos din po sa wakas pagbilog-bilog ng mga dough ang aking dalawang at nagbiro pa niyang ganyan. Nagpagitang gilas pa sa paglagay ng breadcrumbs sa huling pagkakataon. At takpan natin po ulit para hanggang sa magdoble yung dough. And then, pagkatapos, ready to bake na po for 180 degrees Celsius.
Pagkatapos po ng 20 minutes, ayan na nga po ang ginawa namin na pandesal. At ito ay naging successful. At ayan, tikman na natin kung gaano siya kasarap. At buti na lang po ay may tira pa kaming peanut butter. So, nilagyan ng mga namin ng peanut butter. At tinikman ng aking anak. At ayan na nga po ang lasa. Ang big reveal ng aming ginawa for the first time na pandesal. At iyan na nga po, very positive naman ang aking anak. Ayan, napasayaw pa sa sarap na natikman niyang niluto nilang pandesal. Thank you guys for watching! At sa susunod naman pong vlog. Bye!